Naghihintay po kayo ng kung ano ang magaganap kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Marami nag-aabang. Kasi tinalakay na natin yung parang nag-propose na. Yes. Tapos nag-meeting na ang magkabilang pamilya. Totoo. Na walang nakakaalam kung ano mga detalyeng pinag-usapan. Ano pa nga bang sinasabi nila? Tuloy na ito sa kasalan. Yun ang ating ine-expect. Ayan ang Pero gusto syempre, dahil nalatag na nga, tuloy ang kasalan, may mga ano na, umepal na. Hindi maiiwasan. Sa bagay, Oo. sa panahon ng social media, walang ligtas. Ang sigaw, kailangan daw mag-prenuptial agreement itong si Kim Chiu at saka si Paolo Avellino para yun daw mga naipundar at pera daw ni Kim hindi pa kinabangan at mapunta kay Paolo Avellino kung ano man ang mangyayari. Ay, oo. Mali naman. Oo, Ang kasi gagaling ano naman yun, nila din, ano? Kasi di ba conjugal yun eh. Conjugal. Pag naikasal na sila. Oo, naku, mahirap. na. Conjugal yun. Conjugal yun. Oo. Kaya, nako, may naalala ko. Oo. Isang female news personality na dapat ay ikakasal na sa isang lalaki na ang apelyido ay talaga namang nagsusumigaw Oo. sa larangan ng business. Sobrang yaman. Kalye sa Makati ang apelyido niya. Nung malaman ng babae na merong PNA, prenuptial agreement, umurong siya sa kasal. Ay, na-offend. Oo, Ay, oo. nakaka-offend naman talaga yon. Maliban na lang kung talagang sa simula pa lang ay pinag-usapan na. Yes. At meron din naman yung lalaki at meron din yung babae. Oo. Ganon. Napakasensitibo kasi pagdating Ay, sa mga oo. ganyan yan. Hindi mo alam kung baka ma-offend talaga. Talaga ma-offend ka Ay, oo, talaga. siyempre Kami. naman. Totoo yun. Siyempre, parang pag sinabi na pumirma ka sa agreement na yan, siyempre sabihin na parang baliwala ka, di ba? Parang wala kang Kapag pera. pumirma ka Oo. dito, yung akin lang. Oo. Ganon. Yung sa'yo lang. Oo. Walang conjugal. Parang ganon. Ano ba naman akala nila kay Paolo Avellino? Walang pera. Oo, yung walang Ang tagal wala naman talaga. nagsisikay nung tao. Ay, oo naman. Nakapag-ipon na, nakapagpundar na. At saka sa usapin ng puso, hindi pwede yung mga prenuptial na yan. Totoo. Ay, oo. Di ba? Baliwala Maliban yun. na lang kung magsasabi, di ba, sa lalaki na, oy, bago tayo kasal, mag-prenuptial ka para walang Oo, masabi. Maganda ay yun. dapat maganda sa yun. kanya magmumula. Yes. Dapat, sige, para walang masabi ang kung sino man dyan. Oo. Yung sa'yo lang yan. Yes. Mag-prenuptial ka. Oo. Para ako ay Oo. sampal naman sa mukha ng lalaki yun. Oo. Lalo kung meron yung babae. Totoo. Pero dito naman, parehas lang naman ang laban, patas lang. oo naman. Pareho naman sila. Although of course, mas alam natin na si Kim yung nakakapag-pundar Oo. dahil may mga business siya. Yes. Si Paolo tahimik lang. Pero yung katahimikan na yun, di natin alam, di natin sa pool, ano ba naman yung mga naiipon niya. Correct. Oh, hindi naman ipinagsisigawan ni Paolo Avellino na mayroon akong ganito, mayroon akong ganyan, hindi totoo naman yan. sinasabi yun eh. Pero simple kay Kim kasi talagang halata na at alam ng tao na may mga negosyo Alam ng siya. publiko. Oo. Kasi pinopost niya yun Yes. Tsaka may mga video yun. Oo. At tsaka nakakatuwa. Preparasyon na kaya ito. Kasi yung kanilang tour nila sa US at sa Canada, matagumpay. Oo, na ano nga, hindi ba? Binabati ko sa Inaabangan, two, buy one, Take buy one. two, take Hindi, one. buy one, Buy one, take one. Oo, mga ganun daw. Hindi na. kasi sa mga mall, di ba, pagka buy one, take, Take one, one, mabilis. ibig sabihin talugi. Oo, Parang oo, ganon. oo. Ito, buy one, take one. Yun naman pala ay ginawa lang para ipakita Promo. sa ating mga kababayan na nandito sila. Parang Yes. ganon. Mga producers ang Oo. nagsabi na ito yung part ng promo. Yes. Ganon. Oo, baka siguro ang ibig sabihin na nung buy one, ibig sabihin, akala nila nag-iisa lang si Kim. Buy one, take one, nandiyan naman si Paulo Avellino. Hindi, Hindi ba yun? Hindi, alam nila na talagang darating si Paolo Avellino at si Kim Chiu, wag mo na iligaw. Kaya, at saka na dahil hinihintay na rin sila talaga. Wow. Yung sa US nila ay talaga punong-puno, kulang pa raw yung venue. Maliit pa yung venue. Ayan. Kaya, ito kaya ay preparasyon na. Ay, Na, parang, baka naman, halika na mag-show na tayo, lahat ang kikitain natin, ito yung gagamitin. Di ba may mga ganyan, di ba? Gagamitin sa pagkasal. Ay, ito na yung gagamitin Ay, natin ganun. para tulong tayo. yung Oo. part nito. Yes. Oo. Diba? At saka nakakatuwa kasi kitang-kita mo kay Paolo Avellino yung sinseridad, yung respeto at pagmamahal niya kay Kim Chiu. At si Kim, tulad nung sinabi natin, nahahawa na rin kay Paolo. Na marunong na Oo. rin. Nagtatago na rin ng kanyang personal na ganap. Yes. Kasi pag itininda mo nga naman sa publiko, ano mapapala nila? Puro bashing. At saka wala nang negang mga kwento tungkol sa kanila. Ay, wala. Wala. Talaga Maganda, maganda positive lang. sila. No? Yes, ang Positive galing. sila sa Oo, totoo kasi lang. siguro na-absorb na siguro yung ugali ni Paulo. Na-absorb na ni Tahimik. Kim. No, Natahimik. hindi Ang ayaw maka-social lang ni media. Paolo talaga yung pati
Pati ang bahay niya, kukunan. Oo. Pati yung bahay niya, papakialaman. May mga ganun kasi. Kasi nakakatakot na kasi ngayon ang panahon. Ay, kasi di ba mayroon nga doon na, di ba yung kwento dati na mayroon Nagbabantay. nung paligid-aligid doon sa bahay niya? Dalawang tao. Oo, dalawang tao. Inireport niya yun. Oo, Inireport niya yun. Kinunan yung ano niya, Oo. bahay niya. Di ba nagulat Totoo naman nga yun. siya? Meron niyang isang male personality, di ba Ay. nagsabi na, ang ayoko lang, yung pati ang street ng bahay namin, pati yung bahay ko, papakialaman niyo. Oo. Di ba Ay. sinasabi gano'n? Di ba sinabi niya pang, pwede po pero huwag niyo munang i-post, di ba? Sabi niya. Alin yung picture niya? Oo. Kasi nga, di ba, masasayip daw ng mga ano, baka daw Oo, dumanin. Ay, kukunan naku. yung kalye, kukunan yung bahay. Ayaw na ayaw daw niya yon. At syempre, kanya naman talaga yan. Oo. Katulad din ni Paulo na ang gusto naman niya ay kapribaduhan. Tama din naman. Tama rin. Itininda na nga nila. Binigay na nila lahat-lahat sa publiko. Ito ba naman hindi nyo pa ibibigay sa amin? Iwan nyo naman to. At saka gasgas na nga, di ba, sa showbiz, yung pagbuo, sisirain. Oo. Pagkasira, Sira, bubuuin. Ano ba talaga? Eh, sino ba sinisira? Di yung buo. Totoo. Ganun lang yon. Can you please talk to Kim Chu? To Miss Kim Chu, that is a very good style. Style. That you absorb the self-esteem. Ewan namin. Wala kami alam na Romel sa sinasabi mo. Self-esteem. Tiwala yun. Oh. You just absorb the self-esteem of Paulo Avellino. Private. Privacy. The privacy of Paulo Avellino. So that's why you just go on and take of that. And multiply. Pwede! Ayan na, pwede naman yun. Basta masaya tayo para kina Paolo Avellino at Kim Chu. Yes. Kasi dito nakikita natin talaga na alam nila kung hanggang saan lang ang pwede nilang ibigay sa publiko at hanggang saan lang ang kanila naman. Tama. Dapat Ganon. natuto na sila sa mga nakaraan nila. Oo, totoo. Yes. Nako, niliglig sila noon. Ang totoo. Matindi. Oo. Kaya lahat, Diba? ang balik sa kanila, bakit si dati yung ganon? Bakit si dati yung ganon? Ngayon. Ay, diba? ba't ang yun tahimik naman. ngayon? Mukhang medyo mabigat agad ang framing ng statement na yan. Hindi automatic na insulto ang prenup, kahit sa showbiz pa. Kung ang tinutukoy mo ay sina Kim Chu at Paulo Avellino, mahalagang tingnan muna kung ano ba talaga ang context. Sa totoong buhay, ang prenuptial agreement ay isang legal na kasunduan para malinaw ang hatian ng assets at responsibilidad kung sakaling maghiwalay. Hindi ito automatic na kawalan ng tiwala. Minsan, practical lang talaga. Sa showbiz, mas nagiging sensitive ito dahil may public image na kailangang protektahan, may kanya-kanyang naipundar na yaman ng bawat artista, at laging may pressure mula sa fans at media. Kaya kung sakaling may prenup man, hindi agad ibig sabihin na ininsulto ni Kim si Paulo. Pwede rin itong paraan para protektahan ang sarili nilang pinaghirapan o para maiwasan ang future conflict kung sakaling may mangyari. Sa kabilang banda, gets din kung bakit may ibang fans nakakaramdam na parang off ito, lalo na kung ang image ng relasyon ay very romantic at all-in. Parang nababasag ang fantasy kapag may legalities na pumapasok. Sa huli, ang mas mahalagang tanong, may konkretong basehan ba ang balitang ito o haka-haka lang? Kasi kung wala pang kumpirmasyon mula sa kanila, baka masyado lang pinapalaki ang issue. At kung sakali mang totoo, desisyon pa rin nila iyon bilang dalawang taong may sariling buhay at karera. Diretsahan, medyo exaggerated ang claim na insulto agad ang prenup. Kung ang pinag-uusapan ni sina Kim Chu at Paulo Avellino, mas mukhang interpretation ng fans o netizens ang issue kaysa isang malinaw na disrespect. Sa realidad, ang prenup ay practical na desisyon lalo na sa mga taong may sariling yaman at investments. Isang paraan para maiwasan ang komplikasyon sa hinaharap. Hindi automatic na indikasyon na wala kang tiwala sa partner mo. Ang problema lang, sa showbiz, lalo na sa mga sikat na love team, sobrang lakas ng fantasy na dapat pure romance lang, walang halong legal o practical concerns. Kaya kapag may prenup na usapan, parang nababasag ang ideal image, kaya nagiging issue. Pero kung iisipin mo, mas insulting ba ang prenup o mas problematic ang relasyon na walang malinaw na usapan tungkol sa pera at responsibilidad? Kung totoo man ang balita, mas nakikita ko ito bilang sign ng maturity, hindi insulto. Ibig sabihin, parehong aware sina Kim at Paulo sa realidad ng buhay, hindi lang sa kilig. Kung wala namang official confirmation, malaki ang chance na pinalalaki lang ito para sa engagement, clicks, o fan reactions. Kung susuriin ng mas malalim, itong balitang insulto kay Paulo ang prenup, gawin kayo ni Kim,
ay parang isang klasikong halimbawa kung paano mabilis mag-conclude ang publiko, lalo na kapag usapang love team tulad ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Una sa lahat, kailangan nating i-challenge agad ang premise. Bakit naging insulto ang prenup? Sa totoong buhay, ang prenup ay hindi naman ginawa para mang-down o mang-offend ng partner. Isa itong legal at financial protection, lalo na sa mga taong may sariling naipundar bago ang relasyon, may negosyo o endorsements, o may malaking public at financial exposure tulad ng mga artista. Sa kaso ni na Kim at Paulo, parehong established ang careers nila. Hindi sila nagsimula na wala. Pareho silang may pangalan, assets at reputasyon. Kaya kung sakaling may prenup man, hindi ito tungkol sa kawalan ng tiwala, kundi tungkol sa pagiging responsible sa kung ano ang meron sila. Pero bakit nagiging big deal ito? Dito pumapasok ang kultura ng fandom sa Pilipinas. Kapag may love team, gusto ng fans, fairy tale ang relasyon, walang halong duda o practical concerns, puro kilig, walang reality check. Kaya kapag may prenup na usapan, parang nasisira ang ilusyon. Parang sinasabi ng ilan, kung mahal mo, bakit kailangan pa ng ganito? Pero sa totoo lang, ang tanong na iyon ay medyo idealistic. Sa tunay na mundo, love and practicality can coexist. Isa pang angle dito ay ang gender perception. Kapag ang babae, in this case si Kim, ang nagsiset ng boundaries tulad ng prenup, may tendency na i-frame ito bilang pagiging cold, pagiging calculating, o kawalan ng tiwala. Pero kung lalaki ang gumawa nito, kadalasan tinatawag itong pagiging wise o strategic. Ibig sabihin, may halong double standard din sa reactions ng tao. Ngayon, kung isipin mo ng mas balanced, kung walang prenup, pwedeng magkaroon ng komplikasyon sa future kung may mangyari. Kung may prenup, sinasabi ng iba na may doubt o insulto. So, alin ang tama? Ang sagot, depende iyon sa usapan at respeto sa pagitan ng dalawang tao, hindi sa opinyon ng publiko. Isa pang mahalagang punto, may confirmation ba talaga ang balitang ito? Kung wala, malaki ang posibilidad na pinalalaki lang ito ng social media, ginagawang issue para sa engagement, o simpleng haka-haka lang na pinalobo. Sa ganitong sitwasyon, mas nagiging salamin ito ng kung paano tayo bilang audience. Mabilis mag-react, mahilig mag-project ng sariling beliefs sa relasyon ng iba. At minsan, mas invested pa kaysa sa mismong involved na tao. Sa huli, kung totoo man o hindi ang prenup issue, hindi ito dapat agad tawaging insulto. Mas maayos itong tingnan bilang isang mature na pag-uusap, isang practical na hakbang o simpleng personal na desisyon na wala tayong buong detalye. At kung fans ka man o observer lang, baka mas magandang itanong, ano ba ang mas mahalaga, ang kilig na nakikita natin o ang stability na pinipili nila sa totoong buhay? May ilang mahalagang anggulo pa na pwedeng idagdag para mas maging buo ang pagtingin sa isyung ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino. 1. Legal versus emotional reality. Magkaiba ang mundo ng batas at mundo ng emosyon. Ang prenup ay nasa legal side, malamig, structured at forward-looking. Samantalang ang relasyon ay emotional at personal. Kaya nagkakaroon ng clash. Ini-interpret ng tao ang legal move bilang emotional statement, kahit hindi naman dapat. Image verse, real life sa showbiz, may image na kailangang panatilihin. Ang Kim Pao, halimbawa, ay nakikita bilang may chemistry at kilig factor. Pero hindi ibig sabihin nito na ganun din sila magdesisyon sa totoong buhay. Minsan, mas mature ang decisions nila kaysa sa inaasahan ng fans. 3. Pressure ng public opinion. Hindi basta-basta para sa celebrities ang ganitong usapan dahil bawat galaw nila may meaning sa publiko, bawat issue pwedeng palakihin, at bawat desisyon hinuhusgahan. Kaya kahit simpleng legal precaution lang ang prenup, nagiging national topic. 4. Possibility na narrative lang ito. Hindi rin natin pwedeng ignore na ang ganitong klaseng balita ay pwedeng galing sa speculation, pinalala ng social media, o ginamit para manatiling relevant ang pangalan ng isang love team. Sa madaling salita, hindi lahat ng viral ay totoo o kumpleto ang detalye. 5. Mas malalim na tanong, trust versus preparedness. Ito ang pinaka-core ng issue. Ang prenup ba ay sign ng distrust o sign ng pagiging handa? Sa modern relationships, lalo na sa mga taong may assets, mas tinatanggap na ito bilang preparedness, hindi kawalan ng tiwala. 6. Responsibility ng fans. Hindi rin may kakaila na may papel ang fans dito. Kapag masyadong protective, invested, o idealistic, nagiging mabilis ang paghusga. Pero ang katotohanan, hindi naman sila bahagi ng private decisions ng dalawa. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa prenup. Ito ay tungkol sa
perception ng tao sa relasyon, expectations ng fans, at reality ng pagiging public figure. Kung may isang bagay na pwedeng idagdag, ito yun. Mas marami tayong hindi alam kaysa sa alam natin. Kaya imbes na agad tawaging insulto, mas makatuwiran sigurong tingnan ito bilang isang usaping kulang sa konteksto pero puno ng opinyon.